mga layunin. Una po, upang maging ganap ang ating kagalakan or to make our joy full or complete. Ito yung nakalagay sa unang kabanata, talatang 4. Pangalawa, para babalaan tayo. Bigyan tayo ng babala patungkol sa pagpapatuloy sa kasalanan. Ito ay matatagpuan sa unang talata ng 2 kabanata at hindi para labanan yung maling katuruan o yung mga bagong kaisipan, bagong katuruan na ipinapasok ng mga bulaan o ng mga huwad na guro sa buhay ng mga mananampalataya o ng mga Kristiyano na sinulatan ng Apostol Juan. At panghuli ay upang ituro sa kanila ang katiyakan ng kanilang kaligtasan. The assurance of salvation. Ito yung matatagpuan po sa 5 kabanata. Ito yung lagi po natin ginagamit pag tayo nila-evangelize na sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ay, sino po ba ang nilalabanan dito? Sino ba yung nagpapasok sa kaisipan ng mga mananampalataya ng mga bagay na sabihin na natin nagdudulot ng kalituhan sa kanilang pag-iisip? Matapos nilang marinig ang mabuting balita, eto naman po may mga pumapasok na nagtuturo na pinasisinungalingan ang mga itinuro ng mga apostolo, mga tinuro ng unang disipulo ng Panginoong Hesus. Dahil sinulat po ito ni John around 80 o 90 AD, 80 AD, 95. Dahil ang Panginoong Hesus po ay pinako sa krus around AD 30. Ngayon po nasa 2000 tayo. Noon po ay 30 kasi sinulat po ito around the year 80 to 90 or 95. Sinulat po ito. So napakatagal na panahon na po ang lumipas mula nung ipinako ang Panginoong Hesus sa krus. Unang nagpahayag ang mga alagad doon sa aklat ng mga gawa. Kaya po, may mga nabago na po sa narinig na kasaysayan o itinuro ng mga alagad. At itong mga huwad o mga bulaang propeta o mga huwad na guro ay nagpapasok ng mali o maling katuruan sa kaisipan ng mga mananampalataya. Isa po sa kanilang mga itinuturo ay ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng karunungan. Hindi mahalaga kung sino ang iyong kilala. Parang sinasabi nila, walang halaga kung si Kristo ay kilala ninyo. Ang mahalaga kung ano ang inyong nalalaman. Yun ang kinalang mga itinuturo sa mga tao. Kaya hindi ang kanilang pagtuturo na ang katawan ay kasamaan. Puno ng kasamaan, kasalanan. At ang espiritu ay kabutihan. Nasa mabuti. Okay? Ang Panginoong Hesus, ano ba itinuro ng mga alagad? Ang Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao. So, dinidinay nila na si Jesus Christ daw ay hindi naman talaga nagkatawang tao. Parang sinasabi nila na apparition lang, or ghost, or multo lang, or spirit, or kaluluwa lang ginakita ng mga disipulo na nagpahayag ng mabuting balita. So ito yung mga ilan sa kanilang mga tinuturo. Kasi, biruin mo, kung siya anak ng Diyos, banal. Hindi siya pwede pumasok sa katawan ng tao, makasalanan, hindi siya pwede magkaroon ng katawan ng laman. Dahil ang laman ay kasalanan. So ito po yung mga tinuturo nila sa isip ng mga mananampalataya. Kaya naman, ang kanilang mga buhay ay parang sinasabi nila, sige, okay lang, hayahay lang tayong gumawa ng mali. Hayahay lang tayong gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kasi ang gumagawa lang naman yan ay yung katawan. Pag namatay naman tayo, iiwan natin yan. Pero hindi po yun, di ba? Hindi po yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yung katawan po natin, bahagi po yan. Dahil yan yung gumagawa. Sinong nagpapagalaw sa ating mga katawan? Yung ating mga kaluluwa, yung nilalaman ng ating mga puso. So kung gagawa ka ng kasalanan, hindi lang dahil ginusto ng katawan mo yan. Andyan kaakibat na yung pagkilos ng iyong kaluluwa o yung iyong likas.
So, itong mga ilang mga bagay na to na itinuturo ng mga huwad na guro na nagdudulot ng kalituhan sa mga kapatid. Kaya po, sumulat si Juan. Kasi biruin mo kung hindi si Jesus Christ nagkatawang tao, ano sinasabi ng mga alagad na ipinako siya sa krus? Ano yung sinasabi ng mga alagad na muli siyang nabuhay? Diba? Magdudulot talaga ng kalituhan niya kasi kung wala pa, kung ang Diyos pala hindi pwede magkaroon ng katawang tao, ano yung sinasabing siya ang kapalit o siya yung nagbayad, siya yung tumubos para sa atin. Diba? So talagang, ito po yung introduction na to, kailangan dapat talagang alam natin. Kasi kung babasahin lang po natin ng diretso yung aklat ni Juan, hindi natin malalaman kung ano yung kadahilan ng bakit ito sinulat at kung ano yung nangyayari sa panahon na yon sa mga kapatid. Kaya po isinulat ito ni Apostol Juan. By the way po, si Juan po, 5 aklat po ang sinulat niya. Yung Gospel of John, itong tatlong 1 John, 2 John, 3 John, at saka po yung pahayag o yung Revelation. Siya po kasi yung pinakabata sa mga apostol at siya yung kahuli-huli na namatay. At ito po ay sinulat niya para kasi ng mga time na to na nasa Efeso siya, siya yung namumuna, siya yung elder sa lahat ng mga churches, mga maliliit na churches doon. Kasi siya na lang po yung natitirang buhay sa mga apostol. Okay? So, lalabanan niya sa pamamagitan ng kanyang sulat, siyempre sa kapangyarihan ng Diyos, banal na Espiritu, na yung maling kaisipan, maling katuruan na ipinapasok sa isip ng mga kapatid, ay dapat maitama. Okay? Kasi kung walang magtatama, isipin na lang, hindi naman pala totoo na namatay ang Kristo para tubusin ako sa aking kasalanan. Hindi naman pala totoo, muli siyang nabuhay. Kasi hindi naman siya katawang laman. Kaya ano na lang nangyari sa mga doktrina, sa mga katuruan na itinuro ng mga alagad, wala na. Paano yan? Hindi nila mapanghahawakan yung pangakong buhay na walang hanggan kasi hindi naman pala totoo na katawang tao ng anak ng Diyos. Diba? So, kaya po ito yung sinulat ni Juan. At yun nga yung layunin kung bakit dahil na daming maling katuruan na pumapasok. Diba nung pinag-aralan po natin several months ago, yung aklat ni Peter, ganun din daming maling katuruan na pumapasok sa church. Actually, hanggang sa generation natin, sa panahon na ito, marami pa rin pong mga maling katuruan ang umiiral. Marami pong tagapagturo o mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, puno, pero hindi po sila kumukuha ng salita ng kanilang pinapahayag sa mismong Biblia. Kundi ang ipinahayag nila ay yung masarap pakinggan. Yung kung ano yung gustong marinig. Hindi po dapat gano'n. Anong dapat na? Kaya nga preaching Ipinipreach, ipinahahayag yung salita ng Diyos. Hindi preaching what you want to hear. Preaching that will make you feel good. Hindi gano'n. Okay? So ito po yung ginawa ni Apostol Juan. No? At ipinakikilala niya po sa aklat na ito ang ating Panginoong Hesus. Tatlong kaparaanan. Una, ang Panginoong Hesus ay ang buhay. O nagbibigay buhay. Buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang ilaw. Pangatlo po, pag-ibig. Akalain mo yun, ang aklat po ni Juan, napaka-iksi lang po niyan. Yung 1 John, 5 chapters lang yan. 2nd and 3rd, isang chapter lang po yan. Pero ito pong aklat na ito, ang pinakamaraming beses sa buong Biblia, siyempre maliban sa awit, dahil yung awit, 150 chapters yan. Dito po sa aklat ng unang Juan, ipinahayag ang pag-ibig ng mahigit 40 beses. At itong pag-ibig na ito ay tinutukoy ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito po yung pagpapakilala ni Juan sa ating Panginoong Hesus. Okay? At ang ating pong tatalakayin, ito nga yung pangalan ng aklat, unang sulat ni Juan, the first
John. Dinagdag ko na lang sa mga kapatid dahil po may mga nagtuturo din po, ulitin ko, may mga nagtuturo na ang sulat ni Juan ay para po sa mga hindi mananampalataya. Mali po. Ito pong sulat na ito ni Juan ay para sa mga mananampalataya, para sa mga kapatiran. Okay? At ngayon po tayo po ay nasa unang kabanata. Basahin po natin yung 1 John chapter 1. John was establishing the identity of Jesus Christ. Kaya sabi niya sa verse 1, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa ay siya na. Una po yun. Sino ba yung sa simula po ay siya na? Bago po ang umpisa ng paglilikha, naroroon na po ang Panginoon. Kailan po ba nag-umpisa ang time? Kailan nag-umpisa ang panahon? Nung nag-umpisa ang paglikha. Pero bago o nung wala pa ang creation, naroroon na siya. Kaya ang sabi ni Juan, sa simula pa ay siya na. Ibig sabihin, wala pa pong creation, siya na. Nag-exist na po ang ating Panginoon. So ito yung pagpapakita po, pagpapakilala ni Juan kung sino ang ating Panginoong Isus. Siya, sabi niya. By the way, pwede po natin ito dito yung Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God. Di ba? Tapos sa John chapter 1 naman, verse 1. In the beginning was the Word. Sino po ang Word? Sino ba ang salita? Walang iba kundi ang ating Panginoong Isus. Okay? Sabi po dito sa akarugtong, siya o ang salitang nagbibigay buhay, siya ay aming narinig, nakita, napagmasdan at nahawakan. Bakit? Diba sabi ko nga po kanina, dahil may mga naglalabas ng maling katuruan na si Jesus Christ daw po ay hindi nagkatawang tao. Kaya pinasisinungalingan ito ng laman ng sulat ni Juan na hindi, si Jesus Christ na hawakan namin, nakita at narinig. Hindi apparition yung aming nakita. Kasama namin siya, kumakain, napapagod, umiinom, natutulog. Di mo ba? Bahagi yan. Sa 3 taong ministeryo ng Panginoong Isus, naranasan ng mga alagad yan. Kaya hindi multo o hindi aparisyon yung kanilang nakita, kundi totoong Diyos na nagkatawang tao. Okay? So verse 2, nahayag ang buhay. Okay? Ang buhay na ito, nakita namin siya at pinapatotohanan namin at ipinangangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama or fellowship with the Father, fellowship with the Son. Para sama-sama tayo. Kakaroon ng pakikiisa sa Ama, sa Kanyang anak na si Yesu Cristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ano bang kagalakan ang gusto niyang malubos, no? By the way, ang sabi dito sa verse 2 hanggang 4, siya ang buhay. Ang buhay. Nagbibigay buhay, gayon din ang buhay na walang hanggan. Di ba sabi sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Sabi naman po niya sa John chapter 11 verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Okay? Isinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Anong kagalakan po ba? Ito yung kung tawagin, ewan ko madalas yung naririnig ito, yung joy of salvation. Yung kagalakan na meron ng isang tao na ligtas. Hindi po kayang ibigay ng mundo yan. Yan ang kagalakan na nagmumula lamang sa Panginoon. Bunga ng pagkilala mo, na nakita mo ng Panginoong Hesus ang iyong manlulubos. Wala kang kakayanan, wala kang pag-asa, wala makatutulong sa iyo, pero may Diyos na gumawa niyo para sa iyo.
dahil tinudulot ng kagalakan sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya, pinaaalala ni Juan sa mga kapatid, para maging ganap ang inyong kagalakan, mawala ang mga agam-agam at pag-aalinlangan at pagdududa sa inyong isip, kaya ko ito isinusulat sa inyo. Ay pag nalaman ninyo mga katotohanan ipinapahayag ko sa sulat na ito, ang inyong kagalakan or your joy of salvation will be full or complete. Ito, ang layunin. Kaya sabi ko kanina sa unang layunin kung bakit sinulat ito, para ang kagalakan ng mga mananampalataya ay maging ganap. Verse 5 and 6. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw. Kanina sabi ko, ang Diyos ay buhay, pangalawa ay ilaw. So yung pag-ibig po, hindi po natin i-discuss sa chapter 1 sa mga susunod po na kabanata tayo. Sa tatlong pagpapakilala ni Juan patungkol sa ating Panginoong Hesus, buhay, ilaw at pag-ibig. Okay? Ito ang aming narinig sa kanyang anak na pinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo ay may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Kasi po, babalikan po natin yung mga maling katuruan. Pwede ka na maging mananampalataya, pero yung katawan mo ay gumagawa ng walang habas na kasalanan. Sabi ni John, hindi maaari yan. Kung sinasabi mong may pakikiisa ka or meron kang fellowship sa Panginoon, hindi pwede namumuhay ka sa kadiliman. Di ba? Malinaw naman po ano. At ang sabi sa John chapter 8 verse 12, basahin po natin na John chapter 8 verse 12. Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. At di nalalakad sa kadiliman. So, ibig kong sabihin, kapag ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, nasa iyo ang ilaw ng sanlibutan, hindi ka na mamumuhay o hindi ka nalalakad sa kadiliman. Okay? John chapter 3, verse 19 to 21. After ipahayag dito yung good news na na lang ang pag-ibig ng Diyos, ang liputan, binigay ang kanyang buto na kung sino mang sa alis yung mga tayo. Di ba mga pagkos magkaroon ng buhay na wala? At sabi naman niya sa 19, ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim ay sa liwanag. Sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Kaya po minsan nakakalungkot eh. Alam niyo bakit? May mga nagsasabi po, ako Kristiyano ako. Ako naranasan ko yung pagiging born again. Ako mananampalataya ako ng Panginoon Hesus. Diyan nga ako sa church na yan na-attend eh. Ilang pong taon na nga ako dyan na-attend eh. Pero kung di kayo nagpapahayag na ikay mananampalataya ng Panginoon Hesus na ilaw o liwanag ng sangkatauhan, ngunit lumalakad ka naman sa kadiliman o nakikita sa buhay mo na walang pagbabago, walang epekto, na parang wala ka naman talagang Kristo sa buhay mo. Kaya po, makakalungkot. Kaya po ang pangalan, o pag narinig po ng ibang salitang born again, parang napapangiwit. Kasi yung ibang pangit ang reputation pag sinabi born again. Kasi may mga gumagawa naman po na nagpapahayag kami born again. Pero mga ginagawa ay puro kapukutan lang. Marami po talaga. No?
Maging asin at ilaw daw tayo ng sanlibutan. Namumuhay tayo ayon sa katotohanan, hindi po tayo lalayo sa ilaw. Diba? Bakit ang mga krimen sa gabi na naganap? Diba? Sa dilim. Bakit yung mga illegal na aktibidades kailan nagaganap? Sa dilim. Kaya nung araw, Kuya Kalo, bawal ang sine. Kasi madilim sa sine. Maraming kababalaghang pwede mangyari. Diba? Yung mga insekto nga, pagka nakita mo, yung mga ipis, nasa loob ng cabinet. Pag binuksan ng cabinet, biglang niluluanan, nagmumulabog sila. Yung mga gumagawa po ng mali, gumagawa ng masama, gusto sa kadiliman. Ayaw sa liwanag. Kasi na-expose or nahahayag ng kanilang mga maling ginagawa. Kaya yung mga gustong gumawa ng kasalanan, lumalayo sa ilaw o ayaw sa liwanag. Ay, tinuturo po ito ni Juan sa mga kapatid. Kaya kayo, kung kayo mananampalataya ng Panginoon, kayo tinubos ng Panginoong Yesus, hindi na kayo dapat lumalakad sa kadiliman. Ang buhay ninyo dapat ay nasaan? Nasa liwanag. Kasi ang mga naglumalakad sa kadiliman, ay ito may mga tinatagong maling gawa, may mga tinatagong kasalanan. Kaya sabi niya, lumakad kayo ayon sa liwanag. Okay? Sabi ni Jesus Christ, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at pinalalakad sa kadiliman. Okay, next. Verse 7. Ngunit, kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa. At ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus, ang kanyang anak. Usapan po natin yung paglinis ng dugo. Sabi sa Hebrews chapter 9 verse 22, walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. O walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Talagay po sa Hebrews yan. Sa Hebrews chapter 19, verse 14, sinasabi, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Saan po ba nag-uugat ito? Ito po ay nag-ugat dahil po sa utos ng Diyos sa Leviticus chapter 4. Sa mga Israelita po, ito'y binigay ng utos na sa inyong sa pagkakataon na kayo nagkasala, kayo'y maghahandog ng hayop at ito'y papatayin. Papatayin ng hayop in their behalf. Kunyari ako po, sabi dun sa Leviticus, kung ang pinuno ay nagkasala, maghahandog siya ng hayop. Ang kanyang kamay ay ipapatong sa ulo ng hayop at ito'y papatayin. So, yung lumalabas yung kanyang kasalanan ay parang nalipat doon sa hayop. Kaya itong hayop na ito ay pinatay. At ang kanyang dugo ay iwiwisik. Ganun po ang sistema po nung panahon ng lumang tipan. Ng mga taong nasa ilalim ng kautusan, yan yung kanilang kailangan gawin. Pag sila'y nagkasala, maghahandog sila ng hayop, papatayin ng hayop. Ang dugo nito, diba? Walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Ang dugo ng hayop ang ibinububo noong panahon ng kautusan. Ito. Pero ngayon po, nasan tayo? Hindi na po tayo ilalim ng kautusan. Nasan po tayo ngayon? Nasa ilalim po tayo ng biyaya ni Kristo. The grace of Jesus Christ. Ano naman? Hindi na po natin kailangan maghandog ng hayop kung tayo nagkasala. Bakit? May gumawa na po ng pagbabayad. Hindi nga lang natin ginanon ng ating kamay sa ulo ng Panginoong Yesus at siya'y kinatay. Hindi. Ginawa niya minsan ito para bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Kahapon, ngayon at bukas. Binayaran na ng Diyos ang Panginoong Yesus ng minsanan. Hindi na kailangan ulitin pa.
Kaya nga tayo nakakailalim sa biyaya, hindi tayo nakailalim sa kautusan na, oy, kasala ka, pumatay ka ng hayop. Yan mo yung dugo niya, ibisip mo. Hindi na. Kapag tayo nagkasala, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Hindi na natin kinakailan. Tingayong iba, ginagawa, nagpepenitensya pa eh. Hihiwain yung para pahirapan daw yung kanilang mga sarili. Kasi may mga kasalanan, hindi na po natin kailangan gawin yan. Ginawa na ng Panginoong Hesus ng minsan para sa lahat. Kaya yun ang kapangyarihan ng kanyang dugo. Ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Hesus. Lahat daw po ng kasalanan. Hindi lang yung mga bagay na nilabag mo yung 10 utos. Lahat ng kasalanan ay nilinis na po ng Panginoong Hesus. Okay? Next. 8, 9, 10. Sabi sa 8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang Panginoon. Meron po ba dito nagsasabi na wala siyang kasalanan? Meron, wala? Wala. Lahat po tayo may kasalanan. Di ba? Alam nyo, nakakalungkot na po ngayon dahil may mga pumapasok pa rin na maling katuruan na ang mga Kristiyano daw, ang mga mananampalataya daw, hindi na kinakailangan magsisi sa kasalanan. Hindi na rin kailangan humingi ng tawad. Mali po yun! Dahil kahit po tayo tinubos na ng Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan, nakakagawa pa rin po tayo ng kasalanan, di po ba? I-chismis mo yung buhay ng kapitbahay mo, nagkasala ka eh. Kahit Kristiyano ka eh. May mga bagay kang ginawa, nalabag sa kalooban ng Panginoon, kasalanan niya, kailangan mo ihingi ng tawad pa rin yan eh. Diba? Kaya kung sinasabi mo na hindi ka nagkasala, dinadaya natin ang ating mga sarili. Wala sa atin ang katotohanan. Katawan muna natin ng 9. Verse 10. Kasi halos magkapareho sila. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos. Yung Diyos na mismo ang nagsasabi sa kanyang mga salita na tayo ay lahat makasalanan. Diba? Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo may kasalanan. Hindi kung sasabihin ko, hindi, wala akong kasalanan. Mabait ako eh. Hindi po. Di pagkatingin ng pahayag ko, sinungaling pala ang Diyos. Diba? Hindi po sinungaling ang Diyos. At tingnan po natin yung mga sarili natin sa salamin. Alam po natin na tayo lahat ay may kasalanan. So, ganun po ang pahayag natin, sabi ng mga talata, wala sa atin ang kanyang salita. Okay? So, ito pa rin po ay bahagi ng paglaban ni Juan dun sa mga maling katuruan na hindi naman yung kaluluwa mo nagkakasala eh. Yung katawan mo lang. Hindi. Nagkakasala ka rin. Pero dahil nagkasala tayo, wala tayong magagawa, pero may ginawa ang Diyos. Tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus. Diba? Napakagandang pangyayari. Ang Diyos nagkatawang tao, binigay ang kanyang buhay para bayaran ang ating mga kasalanan. Inilibing ang muling na buhay sa ikatlong araw. Dahil yung Diyos nating pinagkakatiwalaan at sinasamba, hindi po siya nanatiling buhay. Siya'y buhay magpakailanman. At ito rin ang ating dapat asahan bilang mga tao na sumasampalataya kay Kristo. Tayo rin po ay muling bubuhay sa huling araw. Ito po, kailan mangyayari, hindi po natin alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Pero tiyak po ito dahil ito'y pinangako sa kanyang mga salita. At ito rin ang nais ni Juan ituro sa mga kapatid doon sa kanyang simulatan. Kayo rin ay muling bubuhay. Kung ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay mula sa mga patay, kayo na umaasa, sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya, ay daranas din ang muling pagkabuhay. Okay?
Verse 9, balikan po natin, ano? Yan. Kasi marami po nagkakaproblema dito sa verse 9 na ito eh. Subalit, kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Sa mga nakakaintindi po o napakinggan na po yung tamang katuruan patungkol po dito, alam po natin na tayo mga Kristiyano ay kailangan pa rin magpahayag ng ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. At ano daw ang aasahan natin? Tiyak na tayo ay lilinisin sa ating karumihan o sa ating kasamaan o sa ating kasalanan. Makakaasa po tayo. Kasi po nakakalungkot po, meron pa rin po mga ibang mga grupo sa kapanahunan natin ngayon. Hindi na kailangan yan. O yung iba naman sinasabi ni John yan sa mga hindi mananampalataya. Kasi yung mga mananampalataya, pinatawad na ng Panginoon lahat ng kasalanan niya. Nilinis na. Diba? Pero hindi po, sabi ko nga kanina, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Kaya kailangan pa rin po natin humingi ng kapatawaran. Ilalagay ba ng Diyos sa Biblia ang talatang ito kung hindi na natin kailangan gawin? Sa kalagayan po natin mananampalataya, pinatawad na po talaga ng Diyos ang ating mga kasalanan. Sana nasusundan itong bahagi na ito. Binayaran na po kasi ng Panginoong Hesus doon sa krus, minsan para sa lahat. Pero hanggang namumuhay po tayo dito, nakakagawa pa rin po tayo ng kasalanan. Kaya kailangan natin ihingi ng tawad yung ating mga nagagawa. At syempre, hindi naman tayo bibiguin. Syempre, dapat ang paghingi ng tawad ay totoo sa ating mga puso. Hindi yung hihingi ka ng tawad, pero may plano ka, bukas gagawin mo ulit. Hihingi ka ng tawad din, pero next week, ulit-ulitin mo na naman. Hindi po ganun eh. Sa ating paghingi ng tawad, paglapit sa Panginoon para hiningi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, andun po yung puso natin na wala na tayong balak sanang ulitin ito. Di ba? Kasi hindi naman natin kaya lokohin ng Diyos. Kung kaya natin lokohin yung sarili natin, hindi natin kaya lokohin ng Diyos. Hingin ka ng tawad niya, pero deep in your heart, bukas gagawin ko ulit. Humingi na ako ng tawad sa Diyos, hindi naman nakita ng mga kapatid, hindi naman nakita ng mga kaibigan na mag-anak ko, uulitin ko. No sense. Pero kung yung paglapit, paghingi ng tawad sa mga ay nasa iyong puso, tunay sa iyong puso, makakaasa ka, ay kayo patatawarin ko yung isip dahil sa iyong matapat at matuloy. Okay? Bakit ba natin kinakailangan hingi ng kapatawaran? Kahit na tayo pinatawad na. Ito po, may mga ilang palay po akong ibibigay sa inyo. Bilang pagtanggap o pag-amin po na yung ating mga nagawa ay kasalanan na. At talaga namang desidido or willing talaga tayo na huwag na sanang maulit ito. Sabi ko kanina, no? Kung kayo nagawa mong lumapastangan sa isang tao, minsan hindi natin nagagawa yun eh, di ba? Hirap na hirap yung kalooban mo, ano gagawin mo? Hindi ka ng tawad sa Panginoon. Yung sa iyong paglapit sa Kanya, humingi ka ng tawad. As much as possible, Lord, sana hindi ko na ito magawa, tulungan mo ako. Hindi ko na ito sana maulit. Ganun dapat po yung attitude natin sa pagtingin natin ng kapatawaran. Ngayon din, may mga nagawa tayong kasalanan, bahagi po nito yung pag-amin or pag-angkin ng ating kasalanan. Hindi yung kaya ako nagawa ito kasi si pinusya ko eh. Parang si Eva Katan, sabi niya Adan, kaya ako muna kahit kasi itong babae na ito, binigyan ako ng prutas eh. Ay, ng bunga eh. Ha? Sa atin po paghingi, angkinin natin, yung ano natin nagawa. Hindi naman natin magagawa yan kung hindi rin natin pinaano yung sarili natin. Di ba sabi nga nung yung tukso, hindi pa kasalanan hanggat di ka bumibigay. Kailan siya naging kasalanan? Pag bumigay ka na sa tukso. Di ba? So, ganun po. Huwag na, kung ano man yung nagawa natin, aminin natin na tayo may kalagawa nito. Makakaasa naman tayo, matuwid at matapat ang Diyos, patatawarin tayo eh. Basta totoo sa puso natin. Okay?
Kaya din, itong bagay na ito ay pagpapakita po natin na para natin, paano natin mapagtatagumpayan ang kasalanan? Hindi kasi natin kaya sa sarili natin na kaya. Paano natin makakaya pagtagumpayan ng kasalanan? Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siya nasa sa atin. Pag-acknowledge mo ng banal na Espiritu na nasa sa iyo, na ma-overcome mo ang mga kasalanan mo. Sinong magaling magpigil? Sinong mag-control sa sarili? Magaling? Wala. Pero magiging posible yan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Okay? At gayon din, ibabalikan po natin yung una. Upang ang inyong kagalakan ay maging ganap. Alam niyo po ba, karamihan po sa mga mananampalataya, kasi na po sa karanasan po sa mga, ang dami po siyempre nakakalubi ng mga mananampalataya, dumaraan sa iba't ibang mga pagsubok. Kapag ang isang mananampalataya ay nakagawa ng kasalanan, anong tendency? Kikilo si Satanas, bubulungan ka, lumayo ka na sa Diyos, hindi ka karapat-dapat kasi. Kaya yung iba ang mga kapatid natin, no? Nahihiya silang umattend sa church. Kapag na-absent sila ng isa, dalawa, tatlo, ilang linggo. Ba't sila nahihiya? Kasi sabi ni Satanas mahiya ka doon sa kapatid mo. Sila nandun, ikaw, absent ka ng nakaraan. So yung iyong kagalakan, napupunta ka dapat sa church para sumamba, dahil galak na galak ang iyong puso nagpapasalamat at magpupuri sa Diyos, mawawala yung gagalakan mo, hindi mo maitutuloy. Bakit? Dahil sa kasalanan. Hindi ako umatin kasi nakipag-inom mo na ako, sarap na makipaglasi niya nung Sunday morning. Hindi mo nagawa kasi may kasalanan pumasok. Asan yung kagalakan mo sa araw ng linggo ng pagsamba? Nawala. Kasi may kasalanan. Gayun din sa iyong pakikipagniig sa Panginoon, sa pag-aaral mo ng kanyang salita, yung devotion, yung panalangin, hindi ka makapokus eh. Hindi ka masyado makalapit, hindi ka ano sa kanya, hindi ka makaporma eh. Bakit? Kasi may kasalanan. Diba? Kaya ito po yung ina-address talaga dyan sa mga kapatid. Kasi nasisway sila. May pwede naman palang magkasala yung katawan eh. Yung kaluluwa hindi naman nagkakasala. Kung itong pangahawakan nila at walang magtatama, ay malamang mamumuhay sila sa pagkakasala. Kaya po yung opening ng chapter 2, babala sa pagkakasala. Okay? Salamat po sa Panginoon sa pag-aaral natin na ito ng unang sulat ni Juan na inia-address po ang kalagayan ng mga mananampalataya. Applicable ba sa kanila? Sa kanila lang? Sa 1st century, 2nd, 3rd century church? Hindi po. Hanggang sa panahon po natin, applicable po itong sulat na ito. Dahil una po, marami pa rin umiiral na maling turo sa panahon natin. Marami pa rin nasabi, okay lang yan, pwede yan. Pwede. Nakatawarin ka naman ng Diyos, mabait naman si Lord. Sabi nga sa Bible, makakaasa ng patatawarin ka eh. Pero hindi po dapat gano'n eh, di ba? Ang isang tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesus, hindi na lumalakad sa dilim. Siya lumalakad sa liwanag. At nakikita sa buhay niya ang pagbabago. Pagbabago sa sarili kakayanan, hindi. Binago ka ng ating Panginoong Hesus.